Sila Coach Lyra, yan. Kukuha ako ng energy dahil ang business natin ay kailangan ng energy. Tama ba ako? Di ba? Kailangan ng maraming energy yan. Si Mentor Mads. Pag lulubat ako, tatawag lang ako. Okay na, Mentor Mads. Kukuha lang ng energy. Okay? Ayan, sa Italy. Ayan, si Mentor Mads nasa Mindoro, Dubai, Makati. Yan. Okay, so nakapag-dinner na ba lahat, no? So ako, excited talaga ako dito sa ating speaker tonight dahil ako first time ko rin po siyang maririnig tonight, no? So, yan. Call in your associates, call in your team. Sayang yung opportunity. I-ready na ang inyong notebook at yung sinasabi ko nga, blue blue ballpen. Yan. Dahil ang blue ballpen ay may memory retention daw yung contrast ng blue ball pen kapag I mean, mas maganda yung retention kapag blue ball pen. Yan. Kasi nga, may contrast daw yung blue ball pen. Ayan. So, i-ready nyo na po ang inyong blue ball pen. So, may mga announcements lang tayo. Few announcements lang naman po tonight. Pasensya na, hindi masyadong techy, pero sige lang. Kailangan. So, ayan. Okay. Ayan. So, few announcements lang. So, yung ating business symposium on June 29, lahat na po ba merong ticket? No? Make sure na meron kayong bit-bit na right and left pagka nagpunta dyan sa ating business symposium. That would be on June 29, 1 to 4 p.m. at Space at 1 Ayala Hall, C and D yan. Registration starts daw at 12 noon. Yan. So, grab your tickets, no? So, andyan ang ating mga grab your prospect, your team, your right and left, yan. So, para mapakinggan natin to mga speakers na to on June 29. So, nandyan din ako. Dahil 28, nandyan din ako. Okay. So, early bird tickets are still available up to June 13. Yan. Okay. The next. Ayaw niya mag-next. Ayan. Okay. Yeah. So, of course, sa Independence Day, close po ang ating Makati office, Cebu and Davao dahil holiday, Independence Day. And ito naman ang ating rank advancements. Okay? So mag-a-announce tayo ng rank advancement. Ito yung mga talagang humataw ngayong week, So, let's meet our new PPPS, Dr. Cheryl De Castro from Pangasinan. So, Ilocana ba ito at andito po ba siya? Andito po ba siya? Wait lang, hindi ko makita yung chat. Andito ba si Doktora? Doktora Cheryl De Castro of Pangasinan or kaninong team si Doktora Cheryl De Castro? Team mo ba Coach Pressy? Wala siya. Wala po siya. Okay, so next.
na nag-rank advance this week is ang ating new sharer, Rosario Aduro of Cavite. Yan, andito po ba siya? Or andito po ba ang kanyang upline? Wala din po, wala. Okay. Ayan, congratulations. So, antayin lang po natin ang ating speaker for tonight. Okay. So, habang nag-aantay tayo ng speaker, nakapag-dinner na po ba lahat? Kamusta na po kayo? Okay, magkamustahan na lang po muna tayo. At ano, ayan. Okay. So please call in your team, call in your associates, your prospects, associates na. Preferably mga associates na, tawagin na po. Okay? So, quiz tayo ng konti. What is the Sana's flagship product? Ayan, sige, paki-type in na pang ano, pang habang nag-aantay tayo. Yan. Mag-quiz na lang tayo habang nag-aantay. Parang sa school, di ba? Bring out 1/4 sheet of paper. Ayan. What is our flagship product? Ayan, Cellsential, si Coach Myla. Okay. Anong product natin ang merong bioflavonoids at grapeseed extract? Nako, maganda yan sa skin. Sa iyong mga ugat-ugat. Prof. C. Ay, yes, review. Parang sa isang araw na yan. Okay. Anong product ang para sa ating kids? 2 to 13 years old. Yes, Sunny was. Gagaling. Ano pa ba yung ano, yung ang nutritional coach natin sa June 11, o, di ba? Ayan. Ano, magki-quiz pa tayo. Mag-antay pa tayo ng ano ng ating mga associates. So, tawag po kaya dahil i-take natin tong opportunity na to dahil minsan-minsan lang po ito. No, marami tayong kapupulutan dito. Ako man, first time ko man siya marinig. I'm very excited to hear from him. Ano? Isa siya sa mga taga Cebu. All right. Mag-share muna ng video ang aking kasama na si Coach Lyra. At hindi ko Coach Lyra, i-welcome naman natin ang ating bagong sharer. Nandito na daw siya sa ating Zoom. Asan po si Rosario Aduro, ang ating new sharer. Hi, Ma'am Rosario. Good evening po. Very excited kami na makarinig ng few tips galing sa'yo kung paano mo nakuha yung sharer. Yan. Hello, si Ma'am Rosario. Di pa ata ready ang kanyang audio at kanyang video. Coach Lyre, mag-share po ng screen.
Ayan, pwede na bang makausap si Coach Rosario Aduro from Cavite? Maraming Aduro dito sa amin, mga ano din, nasa catering business naman. Yan. Hello? Hindi pa po siya ready. Ayan, so mag-antay lang po tayo, no? So, si Coach Melita, ito po ba yung ka-team ni Coach Lyra from Italy? Tama po? Kasama ni Tita Shirley, tama po ba? Parang hindi sila maka-unmute. Ako ba? Ayan, so si Tita Milit pala yan. Hello po, good evening from Italy, no? Okay, so ako talaga, very excited ako sa ating speaker Hello, tonight. ma'am. Ayan, hello po, Tita Milit, good evening. Good evening po. Kamusta kayo? Okay lang po. From kayo po, kamusta po kayo? Okay naman po, nandito sa trabaho. Pero Ay, makikinig. buti pwede po ano. Wala pong amo. Okay, okay, okay. Hmm. Okay. Ipapakilala ko na po ang ating speaker, ano. So, wait lang. Aking i-share ang aking screen. Ayan. So, our speaker tonight, yan, a civil engineer by profession. Yan, owns a construction company, triathlete, no? So in Usana, multi-level incentives qualifier lang naman po talaga siya, ano? So multiple travel incentive qualifier to Athens, Greece, Napa Valley, San Francisco, Maldives, no, to name a few. So, League of Champions siya, an executive two-star diamond director. Nandito na po ba siya? Ayan, so ako very excited na akong ma-meet ang ating two-star diamond director. Ikaw ba, Coach Dea, excited ka na bang ma-meet siya? Siyempre po, always excited. Ano ang ine-expect mo tonight? Nako, marami na namang learning siyempre. At madadagdagan na naman yung papel sa notebook. Ay, sa Ay, oo, file. gusto ko yan. Hello! Diba? Hello. So karamihan kasi ng ano din na naririnig kong mga speaker, mga health allied. So ito naman engineer, di ba? So parang ano kayang ginawa ng isang engineer at naging two-star diamond director dito sa USANA. Yeah. So antayin lang po natin siya. Ano po?
Magaling sa pagpupwesto siguro ng ano, ng strategy, pati siguro mas ganyan. So, kaya naging ano, no, naging, at tapos masipag pa, 'di ba, Ayan, coach? correct. Ayan, sino na po ba ang naka-meet personally kay mentor? Mentor Tony, ikaw po ba? Mentor Dennis, na-meet mo na po ba siya personally nakausap mo na ba siya? Kasi kami talagang first time lang namin siyang mami-meet tonight, 'di ba? Sino na po ang naka-meet kay Mentor Tony? Ayan. Baka po may mga teammates or kayo, mga associates din kayong mga engineer, contractor, tawagin niyo na po para mapakinggan ngayon si Mentor Tony. Ayan. Antay lang po tayo ng konti. Ayan, mahina daw ang location ni ang ating bagong sharer na si Rosario Aduro. Okay. Coach, ako personally, na-meet ko na po ang mag-asawang She at saka Tony. So talagang napakagaling nitong dalawang to and they are very down to earth. And to tell you honestly, prior to Yusana, there are big time contractors sa Cebu City. So imagine that they're like they're really good in their arena, in their career, and then when they kumbaga, met you sana. Mamaya po ikukwento niya paano yung turnaround ng events, pero nakakagulat lang kasi for someone who's been dealing with billions and millions of projects. Tapos, syempre, papresentan mo ng vitamin. So, yan yung mga talagang lagi ko tinatanong sa kanya, bakit ka ba nag-sana? I mean, you're in millions of, kumbaga, business ventures, tapos yung contract nila, project sila are billions and millions, malalaki po sa Cebu, and yet they're doing yung sana on the side. So yan yung mga questions na palagi kong natatanong sa kanila every time we meet. So ako I'm very excited to share with you din po sina Mentor Tony para din makilala niyo po sila. So intayin lang po natin because they're in the south and medyo dito po sa amin din malakas na din yung ulan and may low pressure. So kaya siguro hindi pa makapasok. So rest assured na ayan, papasok po yan, intay lang po natin. So bago po tayo siguro before I call Mentor Tony, tanong ko lang po, okay po ba tayo lahat dyan? I mean, parang lahat po yata mahinang internet or kami lang po ba? Type 1 po, kung malakas ang internet nyo. Ay, I'm very sure sa Dubai, malakas ang internet. Never naman pumalya. Pero dito po sa amin sa Oriental Mindoro, we are the brand Correct. capital of the world Number and one in the world internet tayo. sa amin. Huwag mo na sabihin. Malakas po ang internet. Yes, and of course, dahil sa Italy, malakas din ang internet. Ayan. Sa amin po, medyo, ayan, sana ako ay naririnig yun ng maayos. Hintayin lang po. Hello po, ayan. So wait po natin si Mentor Tony. Hope na makapasok na siya. Ayan. So guys, are you excited? Ayan. Yes po. Pwede po kayo mag-unmute. Kasi, yes. Yes na yes po. Ayan, lalabas po ako sa screen. Parang may isa na akong lalabas dyan sa screen. Low energy kayo, kaya galaw-galaw po tayo. Kasi kung low energy kayo, biglang lalabas tayo dyan sa screen. Ayan. Baka meron tayong sharer, Coach Joy, para pwede nating mapag-share muna while waiting for Mentor Tony, ano?
Yes, andito po si Coach Rosario Aduro, pero nag-chat po siya kanina na mahina ang kanyang internet. So baka pwedeng i-type in sa chat box kung ano yung ginawa na lang ni Coach Rosario Aduro. Kung paano niya na-hit yung sharer. Yan. Hi, Coach Pressy! Kamusta naman ang weather dyan sa Pangasinan? Dito sobrang maulan na with kulog and kidlat. Ayan, pwede kang mag-unmute, Gayem. Ayan. Hello, good evening. Ay, pwede naman pala eh. Testing lang, Hello. chat-chat lang. Para Pwede po, lumabas ang pwede ating, mag-unmute. pwede, pwedeng mag-unmute. Good evening po sa lahat ng nasa Zoom. Yan. Malakas naman po ang internet namin dito sa Pangasinan kahit nandyan na ang ulan. Kaya Pag nawala nga. na yung, pag wala na yung ano natin eh, wala na, brown out na naman. So, yan. And, ano yun? Si Doktora Che is ano, nagte-training siya. So, hindi siya maka-attend. Kaya, yun. Congratulations to her. Doktora, congrats! Ayan, so ipapakilala ko na ang ating speaker for tonight. Ayan. Andito na po siya, Mentor Mads. Yes, ayan, let's do this. Ayan, ipakilala na natin ang ating speaker for tonight. So, uulit ko ang aking ABC kanina. For this time, more energy na. Okay? Kasi kanina naghahanap ako, andito na ba siya? So, our speaker for tonight. Ayan, ready na ba ang lahat? Okay, I like it to dapat nasa good listening and learning attitude po tayong lahat dito at kasama dyan ang pag-on ng camera. Yan, di ba? Kumikita daw ang nagpapakita. Tama ba? Okay, so our speaker for tonight, ayan, is a civil engineer by profession. Okay, owns a construction company, a triathlete. In Yuzana naman, a multiple travel incentive qualifier. Yan. So, for Athens, qualifier siya to Athens, Greece, Napa Valley, San Francisco, Maldives. Yan, di ba? So, League of Champions din yan. An executive two-star diamond director. Di ba? Namnamin na natin yung Diamond Director, two-star Diamond Director, Mentor Tony Cabardo. Yan. Good evening, Mentor. Yes po, good evening guys. Kumusta po kayo? Okay lang po. Narinig po ba? Yes po. Opo. Kumusta Manila? Nasa Medyo... Mindoro po ako, mentor. Ay, sa Mindoro. Ay. So sa Mindoro, Mindoro po ito lahat? Mga Ako po, iba-iba Isabela. po. Ay, May Isabela. Dubai, Isabela, iba-iba. Meron pong mga nasa ibang bansa din. Ay, good evening. So dito medyo busy ako kanina. Sa Monday, may ano kasi kami dito sa office, may events din. Isla Babe kami, may NDO, HFO. And guys, may first time po bang nakakita sa akin? So mga makakilala natin lahat. Kaylee type 1 if meron. Meron. Meron pala. Oh. So kumusta po kayo, ma'am? Congratulations po. Nandito ka sa Manggadang Negosyo. So i-share ko po yung story ko ngayon. Bakit ako napunta dito sa Yusana despite na may okay na yung career namin ni Chipo, may business na kami. And aside from that, meron ng freedom ng konti. Pero the way we see Yusana as a substantial business po, aside from Recording in engaging progress. in traditional po, is maganda po siya. So, pa-share screen lang po. So,
Ito po yung munti naming story. I hope po maka-inspire po sa lahat kung bakit kami nandito sa USANA ngayon. So ito po, nakita po yung screen ko po. So, Yes, mentor. yes, ako po ay isang civil engineer and si Mrs. po is engineer and contractor. Si Mrs. po, yung partner ko is isa po siyang registered pharmacist. So, napaka-negative po naming dalawa regarding sa supplements dati. Si Mrs. po, bawat ininom namin, scrutinize talaga yan, tinicheck. Pati po sa akin, tine-check niya kasi ayaw niyang makidney, yung mga synthetic kasi merong mga ganyan. So yung USANA is dead on arrival po sa amin. Pero how come ang isang walang kaalaman sa business, sa product, walang kaalaman sa business, naging intentional sa pag-build ng business na ito. So kami po ay 2-star Diamond Director ngayon. So magpa 5 years kami sa USANA. So we started during pandemic. So guys, hindi po ma-underestimate natin yung Zoom o itong online kasi dito kami nagsimula ni Chipo. So ito yung starting namin when we start USANA because that time when we started, March 29 po. And then after nung pag-sign up namin, hindi kami nakagawa ng USANA kasi nag-quarantine, nag-enhance quarantine ang Cebu, ang daming COVID that time. So nakapag-start kami dito na sa July. So naging 2-star kami after 2 years. So na-explain ko bakit 2 years. Kasi yung 2 years is mabilis na daya. Kasi hindi ko rin alam ano yung network marketing reselling dati. So mabilis daw yan. So ayan. And then I always value about vehicle. Since the start when I graduated at college, gusto ko talagang syempre engineer. Bawat gawain is meron kaming tinatawag na vehicle. Mag-isip talaga kami kung ano yung makapagpagaan ng trabaho, makapagpabilis at makapagpulido ng trabaho. So we always think about a vehicle. So but nevertheless, I also impart it and related with my dreams. So madalas ko mag-isip dati, ano bang vehicle para mapabilis yung wealth, mapabilis yung freedom, mapabilis yung financial stability. So sa akin is I need a vehicle for that to achieve that ultimate dreams. And sa akin din is hindi lang vehicle. Kasi kung vehicle lang, marami namang taong mabilis, marami namang taong nag-hard work, pero pag hindi right yung opportunity, hindi din mabilis yung pagpunta niya sa dreams. So ito yung USANA opportunity, guys. Sa ngayon, nandito na kayo sa USANA. Ang opportunity nandito na. Paandarin na natin yung vehicle natin. So we are on the right opportunity. So sa amin, and Chipo, is ito yung opportunity na pwede kaming mag-financial freedom and time freedom. Kasi meron kaming financial freedom dati pero wala kaming time freedom. So iba kasi yung time freedom at saka financial freedom. So pwede ring wala kang problema sa pera pero wala kang oras kasi may boss ka or may kliyente ka na mamandar sa iyo, namamando. So pag time freedom kasi ibang meaning sino yung gusto kong kusapin, kailangan ko magtrabaho, pwede ako hindi magtrabaho, pero wala na ako alalahanin pa. The worries and the no worrying na. So, yan yung pinakagusto ko, yung time freedom. So, pag may prospect ka ngayon, na tulad ko, posibleng wala siyang problema sa pera kasi may negosyo siya or may profession siya, abogado, lawyer, doktor. Pero, of all the things na kailangan ng tao is time freedom. Iba kasi yung time freedom. Yung magawa mo yung gusto mo. So kami, si Mrs., but may lagang, ito yung pamilya ko, mayroon kaming isang lalaki, isang babae na anak. Yung sa right, yan yung photo namin nung nag-diamond kami. Doon sa left, yung photo nila nung naging 2-star kami. So sa 2 years lang, kung tingnan niyo yung length ng height nila, so talagang ang bilis.
So dahil optimal ang iniinom nila, na-educate na kami about use animals, baby. So sa product, believe na believe kami ni Mrs. And bakit kami ayaw nang mag-business dati? Kasi abala kami sa mga negosyo namin. Kasi si Mrs. meron na rin siyang sinisimulan na kasi papunta kaming magpa-pharmacy. Aside from ang fallback kasi namin is after Rose Pharmacy, 15 years na rin kasing nagmamanage siya sa Rose Pharmacy at as well as pharmacist is papunta kaming gusto naming magpag-aari namin yung pharmacy. And aside from that, meron kaming interior fit out construction. So ito yung pinag-abalahan namin, and here comes Yusana. Bakit napunta kami sa Yusana? So dito sa Yusana, naintindihan ko na siya after siyang napaintindi sa akin, after na-discuss ng maigi sa akin. It was first introduced to me from a friend last 2010. But hindi ko siya tiningnan, hindi ko siya sinilip or pinakinggan man lang kasi hindi ko pa siya kailangan dati. Then I'm not into network or direct selling business. Hindi talaga pumapasok sa ulo ko dati na mag-direct selling ako, construction ang gusto ko. And this pandemic time, si Sir Jojo, itong goal director, ito yung direct sponsor ko. Dati ko siyang boss nung empleyado ako. Sa mga promotion ko dati, siyang na-evaluate. So, malaking trust ko sa kanya. And here comes, I think 7 years na kami hindi nagkita, and then biglang tumawag sa akin. Doy, nasa opisina ka ba? Balita ko, may busy ka na sa negosyo. Punta ka rito. So, ayun, nung pumunta, ang kasama niya, si Mentor Iman, yung apply niya. So, nagkataon na tinanong ko ito si Mentor Iman, ano yung rank niya, ano yung Emerald Director siya dati. Ano yung Emerald? Yan, until such time. So, sabi ng boss ko, pakinggan mo yung business daw, yung complan, is kaysa tingnan ko. Kasi naisip ko rin dati na kung nahaba pa yung pandemic, ito yung naisip ko na substantial business kasi pwede siya sa pandemic kasi siya, essentials. So nakita ko yung complan, nakita ko yung business, nag-see ako na yes. And then yung tanong ko kay Mentor Iman, paano yung training? Paano ko siya gawin? So, to make the story short, nakikita ko yung opportunity, nakikita ko yung paano siya gawin. Ganito, online, Zoom meeting. So, sabi ko, wala namang mawala sa akin. Tinawag ko si Mrs. Mag-isa na tayo. Kaso lang si Mrs. sabi niya, gusto mo bang matanggal ako sa Rose? Conflict of interest yan. Pharmaceutical, tapos yan, supplements. So si Mrs., hindi ko na lang inabala. So ako yung nag-yes. Nakita ko lang sa Yusana, pina-discuss ni Mentor Iman itong mga awards niya, itong mga sa Euro Monitor. So napansin ko na the best siya kasi kahit pa yung mga company na supplier ng Rose Pharmacy sa pinagtrabaho ni Mrs. is angat siya. So dito ko siya nakita. And ang pinakamagandang bagay na naibigay ng Yusana sa akin for the last 7 years. Kasi 2013 akong sumalo uminom. Bumibili lang ako kahit kanino dati. Nung inatake kasi ako sa puso, yung doktor ko, nirecommend siya as recovery vitamins ko. So 2013 hanggang 2020. So 7 years yun na umiinom ako. Gumagastos ako ng 30,000, 40,000 buwan-buwan. Ang breakthrough ko sa health is ito. Hindi naman siya gamot. Sana hindi siya gamot. Pero, iwan ko kung bakit. May congenital heart problems ako. Meron akong dysfunction, 4 na dialysis. Pero, 3 years na pag-inom ko ng Yusana, might as well sa medication ng doktor. And then, pag-change na ng lifestyle ko, naging athlete ako. Hindi athlete na pang Instagram o pang Facebook, pang network, but athlete na competitive. Doon ako nagtaka. Bakit ganyan ang naibigay sa akin? And then, nung may business siya, so sinunggaban ko kaagad. And then, ito sa building business. Bakit ko siya ginawang business? And bakit ako nag-decide after 7 years? Ang nakita ko kasi nung 2020, abala ako sa traditional business ko. So, ayaw kong
malihis. Gusto kong mag-focus muna sa traditional business. Kaya hindi ko siya tingnan. Nung nakita ko yung Complan, nag-decide ako kasi ibang-iba siya sa traditional. Kung meron akong mga kaibigan na negosyante na, tapos masiran ko sa Complan na ito, imposible. Siguro sa 10 na, kung maayos lang ang pagka-share ko or pag-present, siguro sa 10 presentahan ko, yung 5 mag-join sa akin. So yun ang nakita kong potential sa business. So, aside from that, sa mga circles ko mula sa empleyado ko sa construction, sa kliyente ko sa construction, sa mga negosyante ko na mga kilala rito sa Cebu, itong cash flow quadrant, talagang pinag-aralan ko na ito dati sa college pa ako. First time ko itong nakita sa college eh. Kaya nga, nung first hand sa career ko during sa nagtrabaho ako sa engineer hanggang naging manager ako sa corporate hanggang naging vice president. Yun yung employment track record ko na kahit anong gawin ko, empleyado pa rin ako. So itong sa right side, kailangan makapunta ako rito. So ito yung pinahawakan ko dati. Bakit ako nagporsige for the first 15 years in my life, in my employment career, na gusto ko maging negosyante. Gusto ko kumita ng pera, malaking pera para makapag-business ako. Pero hindi pala ganun. Pwede ka palang mag-business kahit wala kang pera. So ito yung ito yung nakikita ko sa flow of quadrant. And why network marketing business? sa amin as meron ng business, parang hindi ako maniwala na 55,000 tapos meron ako negosyo nakikita na 1,000,000. So ang nakita ko dyan is too good to be true, hindi kay parang scam ako nito Parang may overpromise Parang siyang parang too good to be true na magkaroon ka ng 1,000,000 buwan-buwan with that capital. So parang hindi ako naniwala dito. At the first hand, nung nakita kami ni Mr. Iman, dineskasan ako. Ito yung pangalawa is work at your own pace. So meaning, pwede mong bilisan, pwede mong i-text lang, and then walang employee na i-hire, at saka part-time. So nakikita ko, during the presentation is, pwede siya sa mga empleyado ko, pwede siya sa mga kaibigan ko as part-time. Kasi ang nakikita ko sa kanila, sa quadrant kasi, employee sila, hindi sila umakyat sa kabila na maging business owner, hindi sila maging financially stable. So ito yung nakita ko na platform na pwede kong i-share sa mga kaibigan kong business owner. And ito, the perks of being a traditional business owner is ganito. Being a traditional business owner, may kita ka. Yung kita mo pwedeng lumaki, pwedeng parang paakyat, pababa, depende sa economics o depende sa ekonomiya natin, o depende sa buying capacity ng tao or saan kang siyudad or anong products or services na trend diyan sa area mo na pwedeng makapag-generate ng wealth para sa iyo. So naisip kasi sa karamihan, or 95% of the people, ang isip kasi itong traditional business. Buti na lang ngayon, merong franchising. Ang franchising ngayon, kailangan ng maraming pera, 200 million, 100 million, para makapag-franchise ka. But still, ang income mo is 500 to 1 million pa rin every month. Yan kung malakas yung franchise mo, wala kang kompetensya, or kung walang bago. So ito naman traditional, nung nag-start ako sa construction, 5 million kaagad. After 3 months, ubos yung 3 million, 2 million lang natira. After 6 months, ubos yung 1 million. 1 million na lang natira sa bangko. So yung mga ganyang mga risk na kailangan itaguyod sa traditional. Saka yung traditional, wala kang kalamay, wala kang katulong. Ikaw lang talaga. Yan yung mga challenges ko dati. But I'm so thankful na naging successful din ako doon. Para sa akin, hindi naman masama ang traditional. Ang traditional nga is doon ka mahasa ako, doon ako nahasa, doon ako hindi na matatakot na meron akong bayarin. Doon ako nagkaroon
kaalaman ng paano mag-handle ng pera. Doon ako nagkaroon ng kaalaman para mag-handle ng client, para mag-handle ng problema, paano mag-handle ng situation. Kahit anong mga challenges na meron doon. Kaya malaking advantage na rin na napunta ako sa USANA kasi galing ako sa regional. So, and vice versa also. So, nakikita ko rin, kung dito kasi USANA Network Marketing, ang capital mo is, dito ko siya naintindihan, bakit yung 55,000, pwede kong mag-income ng 1,000,000. Dahil, pwede siyang palakihin. Starting small and unti-unti siyang lumaki. So, kung papiliin ako sa tatlong business na yan, okay yung tatlo. Para sa akin, okay yung tatlo. Pero, merong isa dyan na hindi na pwede kung 50 na ako, kung 60 na ako, kung 70 na ako. Pwede ako mag-retire para dyan kasi hindi ko na kaya. Or posible, yung mga competitors ko, mga bata sila, meron silang magandang makinarya. Pwede na ako hindi makakompete. Yan yung traditional. Yung franchising, medyo okay yan. Kung meron akong malaking pera, so, LOI, live on interest or live on income with that franchising. Pero dito sa network marketing, para din na yung franchising. Kung ma-bail mo yung mga tao, kasi wala kang pasweldo. So, kung papiliin ko sa tatlo, dito ako sa network marketing. And dito ako sa USANA. Kung meron mang network marketing dyan, walang iba, USANA piliin ko. Maraming network marketing sa labas, pero mag-i-income naman sila. Pero in terms para sa akin lang, kung papuntahan ko is health problems, dahil nagkakaedad tayo, dito na ako sa health. Kaya pipiliin ko siya. So, ito yung dinadala ko sa mga kaibigan ko rito kung ano ang USANA. And given naman ang USANA 6 weeks to earn. So, sa services namin, sa traditional business, retail sales lang talaga dyan. Meron kang mga incentives. So, meron kang makukuhang incentive sa supplier mo, like travel. Pero yung travel sa traditional business, ikaw lang mag-isa hindi kasama si misis, mga bata. So, dito din ko rin nakita kung mag-business na naman tayo or ako, business ko. Halimbawa, mayroong political instability sa Pilipinas. Tulad ngayon. So, green versus red. Ano ba yun? Red ba yun? So, Duterte, BBM. So, may gipitan kung saan ka papanig. So, pag may business ka, posibleng matamaan kung mayroong galit sa kabila. Yan. So, hindi siya matatawag na profitable business kung ganyan. So, ang kailangan business para ngayon is itong profitable, scalable, portable, transferable. Yung transferable, kung may gera dito, o may digmaan, pwede akong lilipad ng Australia, doon ako mag-USANA. For the rest, seamless, enjoyable, calamity proof. So, calamity proof, province USANA na nung pandemic ako nag-start, but still, nagawa ko siya. Economic proof, so walang kinikalalang economic kung taghirap or ano kasi ang health kasi walang taghirap or abundance sa health. So ang tao bibili talaga ng solusyon sa sakit niya kahit wala siyang pera. And aside from that, yung product natin is based on points. Hindi tayo nagre-recruit ng tao based on points, based on consumption. Diyan ako na sa USANA. And sa akin, ito, pag i-build ko siya 3 to 5 years, pag meron akong 100 din mag-order, tapos sa 100 na yan, meron kahit 4 lang dyan na maging gold director or silver and up. 4 lang dyan. Mag-max out yun lahat. So, ibig sabihin, meron akong 1,000,000 buwan-buwan. So, sold na yung... So, ang nakita ko sa business sa USANA is, ang platform niya, mura sa left and right na ito, sa apat na line dyan. Dahil infinite siya. Lahat na tao ang mag-order dyan, kahit di mo alam, kahit sa labas ng bansa. Dito ko siya na-appreciate. Kasi yung lahat na points dyan, makumpuni mo, maipon mo yan in 3 to 5 years. And that 3 to 5 years na pinagtiyagaan mo siya, lahat na pagod,
yung kulang sa tulog, wala kang excuses kahit nagkasakit ka, kahit masama yung pakiramdam mo, puntahan mo talaga yung kliyente mo. Ito yung pwedeng mangyari. 1,000,000 yan, buwan-buwan. Pero, kung bago ka, gusto mo lang ng solid 20,000 a week or $400, ito lang yun, 4 na 500 lang. Kung meron kang 4 na tao na trabaho dyan, na i-support mo, tapos yung 4 na yan, mangin-bayad dyan, sure, busy-busy ka na dyan kasi 4 na tao yan na nagpapadiscuss. So kung halimbawa, about isa dyan, nagpapadiscuss ng 3 beses isang linggo. So, ibig sabihin, mayroon kang 12 people na didiscussan dyan. So, maging busy ka na dyan, 4 na tao lang. Pero ang income yan, kung sa 4 na yan, may left and right siya, makapag-sign up niyang tigi isang 500. It is 20,000 a week. So, it means 20,000 a week. So, 80,000 yan buwan-buwan. So, kung magkaganon is, kung wala kang income last year, pwede mo na makuha yung milyonaryo ka taon-taon. Mag-growth ka, mag-leadership summit ka, at then posibleng mag-G25, 20,000 yan eh. Isang taon. So, ito yung mga nakikita ko na perks sa USANA na kahit yung associate ko, bago siya, makikita niya to, kaya ko yan. Pwede ako mag-start sa ganyan. Or kahit $200, hindi lang 400, yung $200. So, meron pa rin siyang 500,000 a year. So, mataas pa rin siya kaysa empleyado in a year. So, sideline. So, ito, gusto mong taasan. So, pagtiyagaan mo lang, yung mga tao dyan is kailangan mong, kung siguro kung hanggang alas 10 ka natutulog, hanggang alas 12 ka na nito, 40,000 a week or $800, malaking pera na rin yan. So, may 2 million ka isang taon. So, ito yung pwedeng magawa ng opportunity. Or, ito yung solid Ruby. Yung 3 leader mo dyan, puro yan mga may team na sa bawat line. May sign up na tigda 2 yan, ng 500. Ito yung kakalabasan ng income. So, 100,000 yan a week. So, merong mga bonus yan, PPP. So, maging 500,000. So, ito yung kinita ko sa construction dati. So, yun lang pala, sa construction, yung 500,000 na kikitain ko, may 200 people akong papasweldoan. Every week, meron akong 600,000 na sweldo. Kay Mentoranel, income yan. Yung 600,000 sa akin, pinapasweldo ko. So, dito, pwede ko ma-income yung income ko sa construction. May 3 leader lang ako dito sa kabila, sa inner. Tigda 3 lang na magkapag-sign up sila. Halimbawa, may mga padiskussan sila sa akin na 3 or 4 na tao linggo-linggo. So, yung leader na yan, merong 2 sign up. So, ito yung mangyayari. Meron kang 100,000 weekly income. So, ang USANA is, sa akin is, parang, sa akin, yung walang, sa status ko ngayon, walang mahirap. Mahirap ang USANA kung hindi nakaplano yung araw mo, wala kang training, wala kang immersion, wala kang collaboration, hindi ka nagpaturo sa upline mo. So, hindi ka humingi ng tulong, hindi ka kasi mahirap siya pag sa akin, nahihirapan talaga ako sa USANA nung ako lang mag-isa. Pero nung pumunta ko kay Mentor Ranel, Mentor Eman, sa mga mentors ko, saka sa direct sponsor ko, anong gagawin ko. Sabi na, invite ka lang. Huwag kang mag-i-discuss, huwag kang magbanggit. Invite ka lang, kami nang bahala kumausap. And then, after na ma-share ng USANA is, follow up mo lang. Taga ano ka na lang. Sige, simulan na natin. So, ang maganda sa era na ito, nung 2008, nung nag-start yung mga mentors natin, yung mga Diamond ngayon, wala silang formal training, wala silang mga modules, wala silang, tulad nito, yung sa University. Sa ngayon kasi meron. Saka meron na tayong sample, meron nang naging Diamond, may nakikita natin na Diamond. So, sa akin is, napabili siya. Hindi ako umabot ng 5 taon na naging Diamond kasi equip ako ng mga mentors, equip ako ng mga modules, mga training, mga system.
mga system. So yung mga system na tested na talaga, na system siya na gumagawa ng mga diamonds ngayon sa history ng USANA Philippines. So si Mrs. tulong na rin kasi mayroon mga medical terms, yung mga ano yung sa mga maintenance, ano yung mga, so meron akong alas na hinahawakan na pharmacy. So AIDS ko na rin yun. And then yun, tinatrabaho ko pa rin kasi kung hindi ko patrabahuin, hindi matakot akong lumapit sa mga prospect ko, ay malamang silang prospect ko nandoon na sila sa kabila. Iba na ang nakapag sa kanila, nakapagpayusaan na. And yung mga tao na yun is they are the buying customer. Remember, ang USANA is hindi lang sa taong nagbi-business, guys. Ang USANA is yung nag-use, nag-consume, yung consumer. Hindi lang builder kasi, yung consumer is malaki din yun. That is 60 to 70% na pwedeng pangdagdag sa points natin para mabigyan tayo ni USANA ng enough na dollars linggo-linggo. So, ito yung nakikita ko na depende dito kung gaano ka katyaga, gaano ka maghabol sa mga prospect na mga matitibay or mga prospect na tinatawag sa amin dito na C5. Yung may cash, may credit card, may compelling reason, yung mga connection. Yan. So sa akin is yung connection ko is sa businessman, ginagamit ko dito sa USANA. Yung influence, yung transformation ko, nakikita na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon in terms of health. And ito yung ano namin ni Chipo. So, July kami nakapag arangkada ng USANA, and then September naging silver kami. Then the following, tinutuloy-tuloy na yan. Nung naka-week 1 kami ng $1,000. So, ang 3 weeks ay tinuloy na namin. Nag-leave na ako sa construction yan. Hindi na ako pumasok sa opisina. And yung tatlong week na yun, tinapos ko. Hinataw ko talaga yan. And then, natapos yung gold, hinataw ko pa rin yan. Hindi ako tumigil dyan. Kasi sabi ni Mentor Eman, yung mga na-sign up mo bro, kailangan tulungan mong maging PPP. So itutulungan ko lang PPP. Hindi ko inakala na yung mga nagrara ng PPP, may mga na-sign up, inatuloy-tuloy yung executive gold. So from gold, executive gold, 13 weeks po yan, naging tuloy-tuloy siya. And then, nang naging executive gold ako, may mga na-sign up pa rin na week per week sign up. Kasi dumami na yung grupo eh. Ang mga team ko dati, yung sa ilalim na ng PPP. Yung 10th week, 11, 12, 13, ginagawa kong Rubian. So, yan yung 2,000. So, nagawa ko yung Ruby, kung tingnan mo, September, October, November, December. So, kaya pala siya in 90 days. 180 days, 6 months. So, kaya pala siya. So, tuloy-tuloy yung momentum dyan. So, sabi ko kasi, kung okay itong USANA na ito, kung magpantay ito sa kita ko sa construction, pwede kong magbitiw ng ibang mga project para hindi na ako malusaw, hindi na ako maubo sa stress. Kasalahanin doon, daming tao. So, huminto ako dyan, pero hindi ibig sabihin na huminto kasi yung mga tao ko rito, after December kasi to, so nagpahinga. So, parang naputol yung momentum nito. Pero sa March, after 60 days, 90 days, bumalik yung momentum, follow up yung mga taong na-sign up dito sa Executive to Ruby. So, naging Executive Ruby kami na tuloy-tuloy yung Executive. So, lahat na rank ko dati is ginawa kong Executive. Ang magandang nangyari sa akin doon, marami kong leaders na na-sign up dyan. Hanggang Executive Ruby, the last 4 weeks after May, nung na-sale ko yung Executive Ruby, ginawa ko yung Diamond. So, yun yung run na para akong nilalagnat dito kasi almost 1 year yan na wala pahinga. So nag-leave talaga ako sa construction dyan. Ang mga meeting ko sa construction, hindi na ako sumipot. Yung mga engineers ko na lang ang pumunta doon para tutukan mo siya. Kasi nakita ko yung USANA na credible business talaga. And magandang business siya kasi leverage. Wala akong pinasasilduan sa mga tao dyan. And the following year, bakbakan na naman kami ni Mrs. para sa 1-star and 2-star. And then after that, pahinga. And guide yung
dumami na yung tao eh. Para na kaming hindi makapagpahinga na rin ni Mrs. Nakapagpahinga kami sa sponsoring, pero yung mga tao na kailangan naming i-support, nandyan. So, after that, na-realize namin itong business center. Kasi alam nyo guys, bakit ako excited sa Usana? Hindi talaga ako maging negative or ano yung tawag doon? Tatamarin or mawala ng hindi mabuhayan sa Usana. Kasi itong business namin ni Chipo, ang pupuntahan kasi nito elite bonus. So yung 6 na araw dyan, yan na lang yung kailangan kong isulid. So may mga yung ibang araw dyan, may mga tao na, may mga leaders, yan yung mga director namin ngayon na ninonurture namin. Kung may max out dyan, babangga yan sa mga existing max out ngayon para maging elite bonus. So meron na kaming 15 business center ngayon. So hopefully, the next 5 years na naman, maging 30 ito. So ito yung ano namin, yung sa first 10 years namin ni Chipo is ang goal namin is mapuntang $1 million club at saka sa elite bonus. And the good thing of Usana, dahil marami ng tao dyan, marami ng tumulong dyan, 6 na linya lang ang gagawin namin para makapasok sa elite bonus. So kung nagawa ni Minto Ranel, gagawin ko rin yan. Guys, ang bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi ang Usana talaga, malaki siya, malaking business talaga, malaking opportunity. Depende na 'yun kung ano ang perspective mo. But ang perspective ko sa Usana is malaki talagang business siya. I'm so thankful na naka-franchise ako sa malaking company from the US ngayon and I'm earning dollar right now. And kahit bumaba ang income ko, I understand it kasi ganun talaga ang business. Merong malakas, merong mahina, malakas, mahina. And the good thing is, hindi kami nagpapasweldo sa mga tao dyan. Ang dami ko ng leaders dyan. Meron si Atty. Gumira dyan. Meron si Richard Baday sa kabila, si GR. So, mga solid si Mentor Agipo dito sa kabila. And, ito, sa third year namin is, nakatikim na rin kami ng solid income ng Diamond Director. So, totoo siya guys, na may income. So, ito yun. And yung income na yun is through the diligent effort po yun. Effort talaga. Effort talaga kasi ang yung income na yun is galing po ito sa mga tao dito sa baba. Itong mga tao na naging gold director namin. Tapos ngayon may pinakabago kaming director, ito si Sunny and Sheila Waob. Direct sponsor po siya ni Architect Richard. So, ito yon mga leaders ko. Sa kabila, sa left, meron ng Diamond dyan, si Atty. Gomera. And sa right, meron ding nagrara ng papuntang mag-week 1 dyan for Diamond Director. So, ang bala ko kasing magkaroon ng left and right na Diamond. So, kaya kami excited ni Mentor Chipo. So, kung ikaw ngayon is sa tingin mo mahirap itong gawin kasi Ruby, Gold, hindi mahirap po yan. Mag-start ka lang sa konti-konti hanggang lalaki. Kasi pag hanggang lumalaki yan, lumalaki din yung prospect, lumalaki din yung mga mag-attract. Kung ano yung natapos mo kasi, kung ano yung achievement mo, ano yung rank mo, ano yung income mo, yan, mag-attract yan ng mga business partner na mga middle class na or sa upper class. So ito yung nangyari sa akin. Start ako sa Usana, hindi pa makinig, hindi pa nila take yung business. Pero nung naging gold director ako, ito si Architect GR sa si Mentor Arnolfo Agipo, left and right ko. Parang tinitingnan na nila, then pumunta sa training, then eventually after 2 years, nakapag-build na rin sila ng mga associate. Hindi ko nakala yun, pero pinipray ko talaga yun, na itong mga, na si Lord, na the Lord will touch their heart, and also their mindset, ayusin yung mindset nila para na, kasi yung sana naman is, we're sharing the good, magandang balita to magandang balita para sa health, and magandang balita para matulungan natin yung tao na nangangailangan ng income. And, unang-una nakita ko sa when I started Usana, itong dalawang to, si Giovanna at si Jen, that time is sila, Emerald when I started. And 3 months ago, naging Diamond Director sila for, I think after 12 years, naging Diamond Director. Nakikita ko sa na they started as young, 21 years old and 22.
And nakita ko sa kanila, hindi sila tumigil. Kahit minsan, yung income nila pang auto-order na lang, or minsan, ah, minsan ang auto-order nila, minsan hindi pa makapag-auto-order, pero ang nakita ko kasi na community, hindi sila tumigil. Hanggang naging gold, naging ruby, naging emerald. And right now, naging diamond director. Bakit ko sinare sa inyo ito, guys? Ang sana, guys, kahit anong mangyari, wag mo siyang iwanan, wag kang mag-quit. Wag mong i-surrender ang opportunity mo. Wag mong i-surrender ang vehicle mo. Kasi kung ikumpara mo sa dating ginagawa ng iba dyan na wala silang opportunity, darating ang araw na matanda na sila, wala silang lakas. And then tanggalin na sila sa trabaho by means of retirement. Meron silang matanggap na retirement, pero wala na silang trabaho. Tanggal pa rin. And the sad part is posibleng magkasakit sila. So ang Yusana kasi, pwede kang bibigyan ng company ng income kahit hindi ka na nagtrabaho. Basta ma-build mo lang ng maayos. Maging diamond ka lang. Passive income ng diamond is kayang-kayang buhayin ang couple kahit pa na may mga expenses sila for travels every month. Ito din, downline ito nila ni Mentor Giovanni at Nani Jen. So halos magkasunod lang sila naging diamond director. So van driver ito si Albert. Nakikita ko rin sa kanya, grabe siyang magpursige mag-training, and grabe siyang kumuha ng mga energy. Minsan pumunta ito sa Cebu mag-email sa akin, magtanong sa akin para maging parang bias na, maging contractor na rin siya, maka-attract siya ng contractor. Ngayon may mga contractor siyang downline sa Dipolog at saka sa Zamboanga. Kitang-kita ko sa batang ito, grabe yung determinasyon niya na matuto. So pumunta siyang Cebu, mag-hotel siya dito, mag-usap sa akin. Grabe, ang gusto niya lang is gusto niya makuha kung paano ko nilalapitan yung mga kilala ko rito kontraktor. Kasi sa Zamboanga naman, mayroong mga kontraktor sa DPWH. Yan yung mga na-sign up niya doon. And eventually, halos magkasunod lang silang naging diamond director ng apply niya. So, ibig sabihin, kung ano man yung kinatatayuan mo ngayon, kung ano man kalagayan mo ngayon, situation mo ngayon, wag kang takot, wag kang magtampo, or wag kang bababa yung energy level mo. Ang isipin mo sa negosyo is meron talagang ups and down. And hindi lahat ng hindi na lahat ng oras na nasa taas ka. Ang importante lang sa negosyo na you have the capacity to bounce back forward. Na kahit anong adversities, kahit anong kahirapan mo ngayon, alam mong temporary lang yan. So eventually, wag kang matakot sa opportunity mo kasi yung Yusana is business talaga siya na legit. And ang kailangan natin gawin dito is i-evaluate natin yung sarili. Sa akin, kung meron akong failures, evaluate ko yung sarili ko, tanong ko, bakit hindi ko siya na-sign up? Bakit na-sign up ko siya, pero hindi ko siya na-keep? Bakit hindi ko na-attract ang ibang mga kakilala ko? So, I evaluate myself so that and the next time na makaharap ko yung mga taong prospect ko na tulad na sa kanila, hindi na mag-feel. And eventually, thankful ako sa Panginoon kasi ginagrant yung mga gusto kong mangyari na after all, nag-feel ako dati. So, just like Mentor Albert, from van driver, 9 years for van driver, and then the next 9 years, naging diamond director siya. So, and in fact, ito si Mentor Ranel, ito yung minomodel ko. Guys, ito rin sa akin, may minomodel talaga akong tao. So, every success na gusto kong gawin, gusto kong ma-achieve is minomodel kong tao. Para mag-gauge ko siya kung kaya ko ba yan, kaya ko bang gawin yung achieve niya, kaya ko bang paano gawin yan. So, ang maganda kay Mentor Ranel, minomodel ko siya, pero mentor ko pa siya. So, might as well, maitanong ko sa kanya kung ano yung mga ginagawa niya dati na hindi nag-work, para hindi na ako malihis doon, or hindi na ako mag-struggle, or hindi na ako madidili doon. So hindi ako ma-stuck. So yan yung ang kagandahan na may mentor ka na model mo pa. So lahat ng mga advices, so galing na sa kanya. Systems namin dito, yung mga events.
So, paano siya gawin, yung mga halimbawa sa amin ngayon, kami sa mentorship po, meron kaming storm. Yung storm kasi maganda kasi hindi ka na mang-invite. So, gagawa ka lang ng ano diyan, may leads, may mga curious na magtanong. So, si Mentor Ranel talaga is siya yung ano namin, siya yung general forward namin. Siya yung nagtitimon ng barko namin dito sa team namin. And I hope sa inyo guys is, alam ko sa Core Edge, sa mga mentors dyan, meron kayong magaling na mentor na kasi hindi nagda-diamond yung mentor, hindi naging gold yan, kundi magaling yan. May kanya-kanya tayong potential, may kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong mga nakikitang pwedeng gawin sa business natin. Ituloy-tuloy lang po natin, ituloy-tuloy lang po ninyo. And might as well, pagdasal din natin yung business natin. And sa amin, ni mentorship po, di namin akala na lumawak yung lumawak yung team namin. Sa ngayon is may mga challenges. Natural lang yan kasi ang politics or the mga happening sa surroundings natin pwedeng maapekto sa business natin. Maraming mga bagong mga opportunity na yung minsan yung iba nalihis, yung mga leaders namin malihis doon. Lalo na kung ayaw nang mag-attend ng training. So yan yung pero ang maganda lang sa USANA is meron kang, hindi na kailangan maraming tao dyan. Yung sa akin, sa left and right ko, sa left, merong 3 ruby dyan. Sa right, merong 1 ruby, isang executive goal, isang gold sa taas, sa part level. Second level, merong 6 na gold. Sa third level, merong 1 gold. The rest, directors ng silver. Pero ang maganda sa USANA, hindi naman kailangan sila lahat. Kahit isa lang dyan, kahit isang director lang dyan, basta yung director, maganda yung attitude, maganda yung skill set niya, yung mindset niya, saka yung attitude niya towards sa gusto niyang mangyari sa business niya. Like sa amin ngayon is sa team na ito, yung sa right, posibleng week 1 Diamond Director na yan si Architect Richard Badayos, sooner, so this year, anytime this year soon. So, and then sa kabila is si Atty. Gomira, Diamond na po yan, so malapit na pong mag-left and right. Kung nangyari sa amin to guys, posibleng mangyari sa inyo, huwag na nating i-limit ang sarili natin, huwag nating i-limit ang minds natin or ang thoughts natin about it, na ikumpara natin yung anong sitwasyon natin sa iba. Kasi ang USANA naman is free siya. Free ang opportunity sa labas. Kung hindi ka mentor Tony ngayon, posible ka makakita ng mentor Tony. Kung hindi ka mentor Ranel ngayon, kung hindi ka mentor Mads ngayon, posible ka makakita ng mentor Mads under your team. And posible siya yung Diamond Director mo. So huwag kang ma-discourage. Kasi yung mga tao, habang nagraraan ka, makakuha mo yung momentum, actually darating sila, mag-a-attract kasi ang success eh. So, sa akin, iniwasan ko yung mag-isip ng negative, mag-isip ng problema kasi makapag-attract ng problema yan. Mag-isip ako ng negative, mag-attract din ng negative vibes yan. So, yung mga taong posible mong ma-invite or ma-sign up, hindi kasi sa akin, negative na yung vibes kong madala sa kanila. So, I'm always excited. I always, kung ma-down ako, yung may tips ko sa inyo, yung sa akin, kung ma-down ako, pumunta ako sa mga taong masaya. Minsan magra-running ako, punta akong gym, or punta ako sa mga leaders ko na na mga naghahataw, or pumunta ako sa event, pumunta ako sa training. And guys, ang USANA is hindi siya putso-putso, hindi siya peanut para gawin mong effort na peanut. Sa akin is ang nakikita ko sa USANA is blessing siya eh. Gratefully we're blessed kasi yung ang travels ni USANA talagang walang katulad eh. So ito yung dinadala namin sa mga prospect namin, yung travel. Ini-ABC namin sa kanila yung travel. So sa amin is
Yan, di ko nga alam itong Malaysia na mayroong Port Dickson. So, kapunta ko dyan. Kita kami ni Mentor Mads dyan. So, mayroon kaming event dyan. Kasama kami. Andito yung nag-iisang Mandarin Red Chinese character dyan. Si Mentor Mads. So, munti kaming mag-champion dyan sa events na ito sa Malaysia. Ito yan sa gabi, yung mga bilas dyan. Sa lahat ng mga pinapuntahan namin sa Pilipinas o sa mga pwede may travel ni mentorship po is ito yung pinaka-special din. And saka ito, hindi ko alam itong Marina Bay Sands, mayroon palang magandang restaurant dyan sa taas. Kung hindi ako nag-isana, hindi kami karating dyan, hindi ko alam yan. And ito, yung Maldives. So magkasama rin kami ni Mentor Mads dyan. Maraming taga Manila. So ito guys yung future. Ang future sa Usana is time freedom. Yung ba sa akin, kung meron akong business na construction dito or ako pang nagpo-present sa construction, hindi ako maging happy dyan kasi oras-oras may tawag, may problema yung site, sir. Ganito, sir. Ganito, sir. Oh, ito, sir. Nandito naman yung taga-Duli, sir. Sir, nandito naman naipit yung tao, sir, dahil sa hospital. So, yung mga scenarios na ganyan. So, sa last 3 years, dito ko naranasan na ang buhay pala is merong choices eh. Pwede ako mag-choose sa doon na meron akong inaabala ako ng tao na kung anong meron ako doon sa business ko. Or posibleng enjoy ako kasama ang pamilya ko na walang nag-aabala sa akin dahil itong ginagawa ko is part ng Usana. Ang si Usana is pag pina-travel ka niya, pinabakasyon ka niya, hindi ka abalahin. Talagang siniserve ka ni Usana. So, we enjoy talaga sa Maldives. So, kain doon araw-araw. Tapos mo ng kain, kain na naman. And then, ginagawa na, dyan, nagliligo. And then, aura si mentorship po. And then, minsan nagja-jogging ko noon doon. So, itong island na ito, nililibot ko yung jogging na naging drawing siya, naging grasshopper. Yung naging art, yung Strava. And may as well yung Grace, pinaka-memorable namin. Yan, inakala yung Grace, saka yung Santorini na puntahan namin, saka yung France. And ito, sa 4 years namin, ito yung mga travels na rin na napuntahan namin ng Cebu. Saka ito yung di mabayaran ng pera. Every milestone, yung Diamond kami, may magazine, Ninas 2-star, may magazine. So, nakikita ko sa opportunities, whoever people na nagtsatsaga or siniseryoso yung business niya, ay pinagpala ka ng company. Nire-reward ka niya. Nire-reward ka niya na both financial and sa mga travels na pwede mong puntahan. At saka ito na rin, ito is parang ito yung mapakita namin sa mga anak namin ni Chipo na kahit papano, kahit wala kaming pera, later on, na ma-inspire sila na susundin na yung yapak namin na may na-achieve sa buhay, hindi sila sa kami matraining namin yung mga bata kung ano yung gagawin nila. Maturuan namin na magandang asal, maturuan namin kung ano yung gagawin sa buhay. Hindi sayangan yung oras, hindi abusuhin yung oras, hindi abusuhin yung katawan. So ma-impart namin sa kanila kung yung pwedeng gawin. Kasi ang buhay kasi is isa lang dumarating opportunity, isang beses lang siyang darating sa buhay. And ito share ko sa inyo guys. Ang mistake ko dati is noong 2013, hindi ako nakinig sa Usana business. 2013, sana nakapag 5 million ako per year. For that 7 years na hindi ako nag-Usana, I lost 30 million for that time. And then, hindi ko rin nasilayan na mayroon parang 50 products ang Usana. That time, 3 products lang iniinom ko dati. And maraming tao dyan sa labas na
nagsa-standby lang, hinahayaan lang na lumipas yung panahon and maturuan natin sila. Magtulungan tayo guys, ang laki ng Pilipinas, ang laki ng mundo. Hindi tayo maubusan ng prospect, hindi pa na-saturate yung prospect, gaya ng paniniwala ng iba. At saka meron talagang time na darating din yung time natin. Hindi man sabay-sabay, pero yung patutunguhan natin, hindi ka lang tumigil sa USANA. Alam ko maging diamond director ka. Alam ko magkaroon ka ng income na gusto mo. Kung magkaroon ka ng income na 300,000 per month, karoon ka ng income na 500, or tuduhan mo pa yung hard work mo, maging 1 million per month, is magandang buhay na yan. Pati yung mga anak mo or mga apo mo in the future. So, ito yung ano ko sa sarili ko nga, the biggest mistake we can have is thinking we still have plenty of time. Kasi dati, mag-girlfriend, boyfriend kami ni Chipo, and then ngayon is, nasa 50s na ako. So, 10 years from now, 60s, senior na. So, another 10 years, 70. So, this is the best part na alagaan ko yung health ko. And might as well, gagawa ako ng business na hindi ma-compromise yung health namin. And that is USANA, guys. Thank you po. So, I hope na tibayan pa natin yung loob natin. Yung pananampalataya natin sa business natin, igihan pa natin kung ano yung kung gaano yung mga kaimportante yung mga ginagawa natin araw-araw, ganin din ang paggawa natin sa USANA. So, let's share the vision, guys. And I hope na next time soon, tayong lahat dito is rank advance, and I hope so na mayroong sa grupo na ito, in the next 2 years, mayroon ding maging diamond director. So, thank you, Mentor Mads, and sana po magkikita-kita tayo later on po sa mga susunod na mga events po dyan sa Manila. Thank you and good evening po. Ay, grabe. Daghang salamat, Mentor Tony. Ayan, thank you po. No, grabe, nalula ako. Nalula ako, 5 years. Tapos to start Diamond. Oh my, nalula ako. So, okay lang ba? Mag-thank you tayo kay Mentor Tony at napaunlakan tayo ng oras, no? Ngayong gabi. Ayan, pwede po tayo mag-unmute. Thank you so much, Mentor. Thank you, Mentor Tony. Yes, thank you po. Thank you. Thank Thank you, Mentor God bless po. Tony. God bless po. Baka you, po may mga Mentor. questions po kayo, i-take na natin yung opportunity, no, na andito yes si po. Mentor Tony. Pwede po tayong mag-question. So, may question po ba? Yes, pwede rin i-type. So, imagine mo yung mga napulot natin sa kanya, di ba? Dapat daw ngayong 21st century, dapat ang iyong business talaga ay profitable, transferable, scalable, portable, seamless, borderless, di ba? So, dapat ganun talaga yung business nowadays at hanapin ang 5 C's sa mga prospect, di ba? Yeah. May cash, may credit card, may connection, may compelling reason, di ba? So, baka Ayan. po, may mga question pa tayo. Ako, Mentor, meron akong question. So, paano mo Yes, coach. paano mo po na-keep yung mga downlines mo, like your PPPS? Kasi alam ko minsan, nag-run ng PPPS and then nawawala. So, ano pong ginagawa niyo para mag-stay talaga sila sa team mo, Mentor? Yes po, ang ginagawa ko lang is, alam mo is, sa isip ko kasi is, mas maganda yung marami. Kasi kung, halimbawa sa girlfriend, kung hiniwalayan ka ng isa, meron pang isa. Meron pang isa. Pero hindi ito ma-apply sa girlfriend, boyfriend. Sa business kasi, kailangan, kasi as a salesman, dati kasi akong ahente. So, ang paningin ko sa business is numbers eh. Kung marami siya, so, ang chance na maging attrition is manipis. Kasi halimbawa, kung meron akong 5 PVPs,
although kung merong hindi mawawala diyan or maging anong tawag doon, mag-attrition na ma-discourage, liligawan ko pa rin siya. Ligawan ko siya ulit, puntahan ng bahay, bisitahin, kumustahin. Para magbalik siya sa training kasi kung ang nakikita ko kasi dati, kung hindi siya makabalik sa training, talagang mawawala siya kasi mawala yung energy, yung encouragement. Hindi siya maging motivated at maging goal-setted person. Kung wala siyang goal, so hindi siya mag-income. So talagang hanggang mag-attrition siya. So ang mga leaders ko na keep is yung mga leaders na nag-a-attend talaga ng training or nag-a-attend ng mga collaboration or immersion. So ng mga nakipagkita sa akin sa coffee shop na meeting ko kasi maibalik ko sa kanya yung bakit siya nag-start ng USANA. So makikita nyo, oo nga pala no. Bakit siya nag-start? Gusto lang niyang maging may 20,000 a month. So doon ko siya parang kung ano yung ginagawa ko dati na pinoprospect ko siya, pinoprospect ko pa rin siya if ever mawawala siya para maibalik. Kasi hindi talaga perfect ang mundo. Sa akin, kahit ruby, kahit gold, meron talagang nawawala ng gana kasi sa akin, ang mga associate ko may mga fallback eh. Mahirap. Kasi kung ma-discard sa iyo sana, babalik doon sa traditional business niya. So iba din kasi yung nagtrabaho tapos nag full-time sa USANA, wala siyang fallback. So mas madali siyang i-convince na ituloy-tuloy yung USANA kaysa akin. So yung mga instances na merong mga attrition is talagang niligawan ko ulit. And importante sa amin yung event. Kasi yung event doon babalik yung excitement. So halimbawa si Mentor Rob, meron kaming dito, power punch. So, yan yung isa sa nagpapaano namin, yung mga associate ko, yung mga leaders ko, ma-regroup ko ulit. So, yan yung kagandahan lang sa na may Rob branches. Yung power punch isa yun sa nagsusolidify sa samahan ng mga kasama namin na pag may higwaan, may mga down moments sa mga emotions, maibalik siya or masalba. Kasi hindi naman talaga may iwasan, lalo na malaki yung team mo. Maganda lang kung hindi pa malaki yung team mo, hindi pa masyado, so at least madadala mo siya sa makakaadi mo sila, bigyan mo talaga ng oras. Kaya sa amin, malaki yung team namin, so yung iba magtampo kasi hindi napuntahan. Meron talagang ganyan. Pero importante lang patience nandyan kasi kung dahil sa amin, mentor na kami, hindi kami pwedeng awayin namin yung kasi naranasan ko na yan in my first 2 years. Meron talaga hindi mapigilan yung minsan yung lalabas na salita. So natutunan ko rin yun kasi yung isang line na yun, kung mawala yun, 5,000 yun. Malaking pera yun. Malaking kawalan yun. So kailangan, kung mayroong mawala sa aking grupo, niligawan ko ulit yan, pinuntahan ng bahay. Sinasabi nga ng iba, 2-star ka na, mentor, bakit ginagawa mo yan? Sa akin, gusto kong mabago yung buhay ng taong yun eh. Hindi na about income. Gusto kong mabago yung pananaw niya, yung mindset niya. Maituro ko yung paano maging successful na negosyante. Yan po. So, kailangan pala mentor, manligaw ako ulit. Balikan ko yung aking nawalang mga PPPS. Ngayon, mentor, may follow-up Yes. question po ako. Paano ka po na-invite dito sa USANA? Ay, nako, talagang ako, ano yung tawag doon sa Bisaya, gilipat. Sa Tagalog, yung gilipat. Parang hindi pinaalam na USANA yung pag-uusapan. Pag-invite sa akin ganito. Nag-message yung boss ko, "Doy, kumusta ka na?" Nako, busy ako, tawagan mo ako. Tumawag yung boss ko, si Sir Jojo. "Sir, kumusta ka na? May construction ka na raw?" Ako, maliit lang, pandemic ngayon eh, wala akong magawa, nandito sa opisina. Ibig sabihin na checkpoint yung lahat na sakyan mo. Ako, oo, kasi hindi pagkain eh. Ang pagkain lang pwede, saka yung mga nurse. Yung construction hindi. Talagang wala ako operation ngayon.
So itong si boss ko, pwede akong pumunta bukas sa office mo. Ko, punta ka rito. Wala akong kausap eh. Punta ka rito. Lockdown. Si Chip po, wala sa bahay kasi nandun sa frontline. Pagdating ng opisina, kasama niya si Mentor Iman. Nagkataon si Mentor Iman, kilala ko na sa Baderbo Sanchez kasi magkasama kami doon sa The Feast. Si Mentor Iman, pinoprospect na pala niya ako. Pinoprospect na niya ako, kaya nag-message siya dati, bro, kumusta? Kasi casual pa kami, wala pa kaming relationship. Naunahan siya ng boss ko. Sabi ni Mentor Iman, sus, kung alam ko lang na user ka pala ng Usana. Ito naman si Mentor Iman, hindi nagtanong sa akin na user na, alam mo ba yung Usana? Tarang natatakot kasi si Mentor Iman, yan yung nangyari, pero magkakilala na kami. So naunahan siya ng boss ko, kaya yung boss ko, siya yung direct sponsor ko. Tapos si Mentor Iman yung dinala niya mag-discuss sa akin. Pagdating doon sa office, sabi ko, ay boss, kumusta? Siya, Doy, may negosyo ako na i-share sa'yo. Ang sabi ko kaagad, networking, ayaw ko niyan. Pero wala na akong magawa, nasa office na. So, sabi ni boss ko, kasi si boss ko, well-trained pala. Trained na siya ni Mentor Iman, trained ni Mentor Anel. Paano ako i-calm down? Sabi ng boss ko, Doy, hindi Usana ang pakay ko dito sa iyo or business. Total, nandito naman ako, wala kang pag-usapan. Tapos yung construction mo na stranded, wala ka operation ngayon. Paano mo buhayin yung mga tao mo ngayon? Wala kang operation. Kung tatagal yan, maging 1 taon or 2 taon, paano yung bigas nila? Matustusan mo ba yan lahat? Doon ako napaisip. So may need pala ako na dapat kong lutasin. May problema pala akong darating. So doon ako, sige. Gusto kong maintindihan yan. Sige, i-discuss yung sa akin. So doon ko pinakinggan, i-discuss mo ulit ang product kasi yung 3 yung nakita ko yung product eh. So yung iba, so doon ko nakita ko, marami pa pala yung mga silabi para kay misis, toothpaste para mga bata. So doon ako, bibili ako ng 50,000. Sabi ni Mentor Iman, bro, business na yan bro. Sige, babalik ko business. Kaso may account ako dati. Sige, may ID ka. Sige. Kasi na-enroll na ako 2013. So yung upline ko, pumunta Singapore. Hindi ako na-discussan ng business. Binintahan lang ako ng product na worth 36,000 ba yung 3BC dati, 2013. Pagbigay ng ID ko, sinik Mentor Iman, 5 years nang walang auto-order. Nagtaka ako. Kakabago ko lang nagbigay ng 20,000, isa napunta yun. 5 years nang walang purchase. Ang dami kong 20,000 na binigay. Binintahan lang pala ako dati. Hindi na auto-order. Doon, nag-decide ako na, okay, 3 minutes mo yan. Ilipat mo sa iyo. So, nung naging gold director ako, tumawag yung upline ko, Nyot, bakit ka naglipat ng upline ko? Hindi ko naintindihan yung Usana sa iyo. So, lumipat. So, yan yung nangyari. 2 beses ako nag-Usana. Na-Usana na ako dati sa user lang, sa product. Sa pangalawa, 2020, is na business. So, this is learning din sa inyo, guys. Kung meron kayong mga nakitang nag-Usana na huwag kayong mag-relax na baka hindi na mag-Usana to kasi naniga na ito. May karanasan na ito. Posibleng maging diamond director mo yan. Alam mo, yung direct sponsor ko dati, magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Pero, mapapailing siya sa PPP na pwede niyang kitain sa akin. Pinagsisihan niya yon hanggang ngayon. So, yan yung trick na kasi kung in-invite ako na sinabi Usana, hindi ako Usana ngayon, at saka hindi ako 2-star Diamond Director ngayon. Kasi pag in-invite ako ng boss ko, Nyot, nag-Usana ka na pala, nag-user ka na pala, tingnan mo tong business. Hindi ako makita ng boss ko sa opisina kasi aalis ako. Hindi talaga ako madiskusan ng Usana kung nagkataon. So, mas maganda yung inviting sa akin, hindi ko alam, surprise. Pero dahil mga kaibigan ko yon at dati kong boss, hindi ako nagalit. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Naintindihan ko. Doon ako nagalit, nagtampo doon sa upline ko. Ba't hindi niya ako pinuntahan sa opisina at pinaintindi sa akin na, sir, itong ininom mo, sir, posibleng maging libre ito, sir.
gagawin mo lang sir, maghanap ka ng 2, 3 or 4. Tulungan kita. So hindi niya napaintindi sa akin. So kaya yun ang nangyari. Ang pag-invite sa akin talagang kaswa lang. Talagang wala, hindi nagbanggit. Puntahan lang sa opisina. Hindi, punta sa opisina, napakita ng bote ng Yusana. Sabi ko, ano yan? Mayroon akong ganyan na. 7 years akong uminom ganyan. Ay, ang pakay ko talaga doy, shiran kita sa business nito. Naku, networking, ayoko. Kasi, nung 2013, ang nagpa-enroll sa akin, inaalok niya ako na maghanap ng mga recruit. Recruit. Ayoko mag-recruit. So, mali yung ano niya sa akin dati. So, itong Gamintor Iman, sa boss ko, iba. Pa-sign up ko, Doy, hindi ka mag-recruit dito. Yung gagawin mo, yung testimony mo si Usana, mga masakiting mga kabatch mo, mga kaibigan mo na mga diabetes, arthritis, mga sakit. Although hindi gamot si Usana, Doy, pero makatulong talaga sa nila, pwede mong i-share yung idea. At saka, bibili sila direct dun sa Usana. Saan ako mag-income doon? Direct sa traditional. Kailangan mo magtaguan yung supplier ko para dito pabili sa akin. May profit ako. Ngayon, turuan ko doon bibili ka agad. Kasi hindi doy, may platform ito, may dollar na babalik. Doon ako nakaintindi, dollar pala. So yun, nag-decide ako na trabahoin siya. That's the small. Ang kumplan na nakapag-trigger sa akin na gawin sa Usana is yung magka-income ako ng dollar na kahit hindi ko invite. Yun, leverage. Kasi dito sa traditional, kailangan ko gawin lahat para mag-income ako. So guys, so meron kayong mga ma-encounter na businessman talaga, at least meron kayong hand na pwede mo i-surprise yan kasi kung pagsabihan mo na Usana yan, posibleng magpa-discuss yan, pero may iinom lang yan. Ayaw niya mag-business. Pero kung ma-surprise yan, tapos makapagdala ka ng tao na may result and marunong mag-present ng malinaw, may clarity, iwan ko na lang kung hindi mag-join yan. Kasi nag-join nga si Lincoln Lim, nag-join nga si Edwin Tan. So, yun. Ayaw makatulong sa inyo, guys. Actually, marami tayong sa naranasan ko sa 4 years sa Usana. Kasi yung mga prospect ko, middle class, upper class eh. Merong mga senaryo na actual talaga na mga pinagagawa namin at Sipo na mostly hindi ginagawa ng kasi ang tradition kasi sa network marketing with direct selling, madalas kasi may income, may mga properties na nabili, yung mga ganon, parang pakitaan ng mga result. So, minsan kasi yung iba kasi na mga middle class, upper class, may mga pera na. Minsan hinahanap na lang, community lang pala. Gusto lang nilang may mga mapuntahan na community every week. So until such time, magdodona sila kasi kunin din nila yung mga travel incentives. So meron mga ganon. Yung iba gusto lang ma-recognize. So kung gusto lang ma-recognize, gawin nila yung business. Pag magawa ng business, yung mga prospect ng mga tao na yon is nasa middle class din. Mataas din ang level. So sa akin is, ang ano naman is, people is like water. It will always find its level. So hindi pwede yung empleyado ko, diskasan ako ng Usana. Talaga hindi ako makinig. Umabot na yung boss ko, nag-discuss ng Usana sa akin, nakinig ako. Kasi level siya. So, ang maganda sa direct selling or network marketing, pwede ka maghanap ng tao na ka-level niya. Ano siya ng magpaintindi sa opportunity. So, parang triangle offense. So, networks talaga. Pwede mo siya hindi diretsuhin, hanap ka ng tao na pwedeng makapag-influence sa kanya. Na pareho sila. So, hindi mo na kailangan i-hype or ano yung energy or energy mong ganun. Yayaman tayo dito. Hindi na kailangan. Kasi, kung makita niya na pareho sila ng level o pareho sila ng perspective, mag-join yan. Ayan yun. So, maganda sa inyo guys is yung mga mentors nyo dyan, mga diamond, I'm sure you have the resources na
you have the resources, you have the possession na pwede kayong maging diamond director, guys. Yung ito lang dito, ito lang talaga. Ito lang talaga, huwag kang magpadala dito sa discouragement kasi kung ito lilihis itong nasa utak, talagang maepektuhan lahat. So talagang wag kang ang ano mo sa focus talaga na yung long-term goal na pwede kang mag-diamond director. Kung magiging 10 years man yan, at diamond director ka pa rin after 10 years. Time freedom pa rin ang rewards diyan. Yan, guys. Ayan, mentor. Yeah. Last question na Yes. lang po. Paano po nag-i-invite ang isang engineer at ang isang mentor Tony? Paano po nag-i-invite at mga prospect? Ay, magandang question. Magandang question yan kasi ang inviting talaga, ito talaga ang inviting kasi ito yung seed ng ano natin, ng business natin. Ito yung seed na pwede siya lalaki. Ako nag-invite ako, tinitingnan ko talaga, naglilista ako, alam nyo guys, naglilista ako ng 200 people. Hanggang ngayon, may 200 talaga ako. Kung maging 180 yan, maghahanap ko ng 20. I-replenish ko na naman. Tapos yung 10 dyan, yan yung tawagan ko. So yung 10 hanggang 20. At least in a day, meron kong 4 na meeting. So, paano mag-invite? So, ang inviting ko, depende yan sa level, kung ano siya. Kasi ang mga classmate ko, kakilala ko, merong business owner, merong lawyer, merong doktor, merong engineer, merong architect, merong mga may-ari ng mga terrestrial business. Meron din kong kilala na mga trabaho na sa bangko, manager ng company, or mga supervisor, mga worker, or mga trabahante. So, depende yan kung ano yung pinagagawa nila. Halimbawa, meron akong trabahante, kakilala ko, kabatch ko, or encounter ko dati na 2 years na kami nagkita, 3 years, ay ba, trabahante siya. Mag-invite ako, isa ano lang, ganito simple lang. Pare, anong oras na labas mo sa office mo ya? Alas 5, alas 6 kita tayo. May balita ko sa'yo. Yun lang. Halimbawa, kung merong engineer or architect tulad sa akin, sa level ko na businessman, ang approach ko lang is simple. Pare, makita tayo mamaya kasi meron ikaw lang makakatulong sa problema ko ngayon. May situation kasi ako dito sa projects sa plano. Ikaw lang mas magaling ka sa akin dito Libre na kita ng kape. Starbucks tayo. Yun. O pag makita naman kami doon, is marami kami pag-usapan. Yung concern ko sa project ko sa plano na kailangan pag-usapan, nawala na kasi marami nang chika. And then after 30 minutes, dumating si Mentor Eman. Naibisi ko na bago makarating. Yun na. So, usapan na. Madalas problema naman pag-usapan na magkumpare or mga magkaibigan, di ba? Or mga ex, mga karanasan dati, yun. And then after niyan, after sa mga karanasan dati na marites, sa present. And then pagkatapos sa present, future. Ano yung future? Yan yung mga vision, kung ano yung gusto namin. Time freedom, financial freedom. Doon, yung sana na ang solusyon doon. Maka-edify ako ng need. So yun, tumpak. Pag mayroong need, pare, tamang-tama. Nandito, yung kaibigan ko na yung problema mo ngayon is masolusyonan natin. Yung sana na yun. In a few moments later, yun, mag-invite ako. Wala talaga akong Usana na banggitin. Kahit na user siya si Usana, hindi ako magbanggit ng Usana. Kahit nakita ko na gumamit ng Usana, hindi talaga mag-Usana, hindi talaga ako magbanggit. Kahit na nag-Usana na siya dati, hindi talaga ako magbanggit kasi meron talagang mga nag-Usana na tumigil na. Interviewin ko, bakit tumigil? Ganito. Di problema yan. May problema, may solusyon. Yung situation niya, kung ma-solve yung situation niya, mag-join siya ulit. Babalik yung sana. So yan yung mga kasi hindi ko talaga bawat isa kasi na prospect ko. Importante siya sa akin. Ang paningin ko sa kanya, maging gold director siya or maging diamond. Kasi importante siya kasi hindi lang siya yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, batchmate niya, or mga taong na-encounter niya buong buhay niya, posible kong ma-sign up yun.
posible kong mag-crossroads yun. Mag-cross yung landas namin dahil sa kanya. Ika nga, hindi kailangan maraming ma-sign up sa USANA. Kung meron kang magaling dyan na 4, solve na yung USANA mo. Kasi hindi mag-attrition siya kasi tuloy-tuloy yan. Mag-duplicate yan ng magandang tao. Kasi kung gaano kaganda yung na-sign up mo dyan, yan yung mga level of people na posibleng mapunta sa organization niya. Tulad ni Mentor Iman, yan yung pinaka best example. Mentor Iman is no work since birth. After college, although engineer siya, pero hindi siya nagbo-board exam, saka hindi na siya nagtrabaho. Kami ni Mentor Iman, hindi kami magkakilala. Sa tuloy-tuloy na pag-iusana niya hanggang napuntahan niya yung sit beside niya sa bus yung asawa ng seaman, na yung asawa ng seaman may kumari na may-ari ng parlor na ang mister niya is Japanese, inaging gold rector yon. Pagka gold rector, nagrara ng gold rector, nasagi yung misis ng boss ko na si Leah na nagbibinta ng house and lot sa kanya kasi real estate broker yung misis ni boss Jojo. Ngayon yung misis niya sabi, Han, nagraran tayo ng PPPS. Si Engineer Tony, di ba, tao mo yun dati sa DINSTEL. Ano mo yun? Imbitahin mo yun. Sabi ni Jojo, wag na lang, busy yun, hindi makikita natin yun. Sabi ni Leah, hindi, puntahan mo sa opisina. Wag mong sabihin USANA kasi ano yun, hindi mo makikita yun, masabihin USANA. Doon, nahuli ako doon sa office. Ang nangyari, Diamond Director ako ni Mentor Iman, pero lahat na tao ko sa ibaba, engineer, architect, contractor, lahat ngayon ng mga prominent people dito sa Cebu na mga downline ni Mentor Iman. So yung 5,000 na yan, hindi na yan mawala. Yan yung maganda sa kumplan ng USANA. Kasi infinite siya. So doon tayo excited, guys. Hindi tayo doon sa posibleng failure. Doon tayo excited sa pwedeng mangyari sa atin. So yan yung kapasidad ng inviting. So importante yung inviting. Ang ma-advise ko sa inyo guys, pagbutihan talaga niyo yung inviting script. Huwag kayong matakot kasi ang naririnig ko sa mga associate ko dati, natatakot baka magalit, hindi USANA pala. Walang namatay sa galit. pwede pa rin maano yan. Pwede pa rin ano yan, maplansa yan during conversation kasi meron namang EBC. Meron namang bago yan itapat sa mentor, meron pa namang ano diyan. Meron pa namang open minding diyan, meron pa namang story diyan, meron pang marami pa rin ceremonies bago i-present. So meron equip tayo diyan. Alam ko well-trained kayo diyan sa sa mga bagay na yan. So we're so blessed, meron tayong mga mentors na magaling diyan. So yung sa akin is dagdag na rin, at least merong madagdag na idea sa inyo guys na sooner or later na pwede niyong magamit. Soon po. Ayun. Ayan, wow, thank you. May isa pa pong, may mga question pa po dito, Mentor. Ang tanong po dito, Mentor, meron po bang working so well dati when you start na hindi na masyadong working ngayon? Like for example daw po, yung 5 hours na presentation. So ano daw yung mga nag-work dati na hindi na nag-work ngayon? Ay, yung sa presentation. Pakiulit coach yung tanong. Ayan. Mentor, meron po bang working so well dati when you start na hindi na masyadong working ngayon? Ay, oo, meron. Yung isang example ko is yung online, yung Zoom meeting. Hindi na siya mag-work ngayon kasi nakikita ko is yung tao ngayon is nakabalik na going outside. So para siyang pag Zoom meeting, so hindi na siya halos sa closing, medyo hindi na siya kasi ang advantage kasi dati nung lockdown pa, walang chance na makalabas yung tao. So kung sino yung meron diyan, so okay na 'yan. So yan yung mga hindi nagwo-work dati. So yung isang bagay na yan. So pangalawa is itong mga
sa inviting, lalo sa inviting. Itong ginagawa ko dati na, uy, may sideline ako rito. Gusto mong kumita ng ganito. Uy, may racket ako rito. Ayan, di na kasi matalino ng mga tao ngayon. So, yan, ma-bracket ko ito sa inviting na nagwo-work. Dating nagwo-work, pero ngayon di na siya nagwo-work. And, pangatlo is itong meron kaming ginagawa dati na pag may mga kliyente kami na prospect, ang ginagawa ko is in-invite ko sa mga venue na just like mga birthday or kanang mga events na ganyan. Tapos health and freedom doon. Di siya nag-work kasi dati ang mga tao pag in-invite mo talaga pumunta ngayon busy na kasi open na naman ang field. So talagang siya, ang ginagawa ko nag-adjust ako. Talagang ginagawa ko is one-on-one kahit na kailangan mapuntahan sa opisina or puntahan ko sa bahay, ginagawa ko na kasi hindi mo na ma-invite na papuntahin mo siya doon. Kasi lalo na sa Cebu ngayon, naranasan na rin namin ang traffic. So yung time dito is constant talaga yung prospect mo, yung prospect namin. Kasi kami, malaking adjustment namin ni Chipo in the first 2 years at saka sa last 2 years. So yeah, ganyan talaga yung as a distributor, kailangan mo mag-adapt kung ano yung working or not working. So, yung sa Zoom namin, may Zoom lang kami. Halimbawa, kung mayroong mga malayo na kailangan kasi dagdag points na rin. Pero ang ginagawa lang namin ni Chipo kasi malaki na yung team namin, may mga cluster na leaders. Ginagawa ni yung Cebu lang talaga para madali siyang ma-supervise, hindi maubos yung oras namin. So dati nag-work yung mga nasa Mindanao, na malayo, pero sa ngayon mahirap siya kasi lalabas yung tao, naubusan na rin kami ng oras na para mag-Zoom meeting. So kaya hindi siya may maraming adjustment ngayon, nag-a-adjust kami. Yan. No, okay. So dapat pala punuin ko muna ang Isabela. Yan. Tanim lang ng So, tanim sa Isabela. Mm. May mga questions pa po ba tayo? Mga mentor, coach. Ayan, nasagot na yung question ni mentor Ako Dayan. mentor, pahabol. Yes. And mentor, kasi ang bilis ng result mo So for sure, nag-step up ka kaagad. So gaano kabilis mo ka nakapag-decide na mag-step up sa business? Saka ano yung mga in-step up mo? Ay, good question po yan, Coach. Sa akin is, nakatulong siguro ang pagiging businessman ko na. Nung naintindihan ko yung business, nagtanong kaagad ako sa mentor ko, anong una kong gawin? PPP. Ilang tao yan? 4. In-achieve ko talaga yung 4 kaagad. Isang buwan na 4. So, what's next? Coach, anong sunod? Yung $200 per week. Ilang weeks yan? 12 weeks. Sa buwan. So, in-achieve ko yan. Minsan, pero hindi ako nagsistay doon sa 200. Ang pakay ko talaga, 500 to 1,000 per week. Sa aking isip dito, kailangan kong magpa-100 to 1,000 per week kagad. So hindi ako, kung ano yung sinabi ng coach ko na 200, hinigitan ko yan, ginawa kong times 3, times 4. Para kung mahulog ako doon sa 200 pa rin. So doon ako nag-step up kasi meron akong linggo-linggo na goal na 200 or 500. Ang ginawa ko is nag-step up kagad ako. Ako nang nag-discuss. Hindi ako naghihintay ni Mentor Iman or ni Coach Jojo na sila mag-discuss. Pag meron akong prospect, in-open mind ko na kaagad and then nag-discuss ko while waiting. Pagdating ni Mentor Iman, nagko-closing. So na-take charge ako for the first 3 months sa product and then a small complan. Then after 4 months, ako nang nagko-complan. After 6 months, nagko-closing na talaga ako na yung lahat ng mga leaders ko na nandun, ako na nagko-closing. Wala na si Mentor Iman. 6 months pa lang, hindi na nagko-closing si Mentor Iman sa akin. Ako na talagang nagko-close.
Kasi that time, executive gold na ako. So, ginagawa ko is, nag-decide talaga ako nga mag-take charge kahit taliwas-taliwas pa yung discussion ko dati, yung Procosa maging high blood, yung Procosa, yung Proplabanol maging sa heart, yung Hipacil maging sa prostate. Naranasan ko yun, coach. Totoo yan. Pinagtatawanan ako ni Chipo dati kasi si Chipo, sumasama lang sa akin yan kasi napakaniga niya dati in the first 3 months. Pagdating ng bahay, kinukumpronta ako. Sabi niya, pambihira ka. Kahit ano-anong pinagsasabi mo doon, mali yung sinasabi mo. Ang konsuelo ko lang, hindi naman alam ng kliyente ko, nag-sign up. Pagdating ng product, pinapaliwanag ko, ito na. Doon ako natututo. While yung mga pagkakamali ko, punahin ako ni Mrs. or punahin ako ni Mentor Eman. Pero yung courage talaga. Alam nyo, engineer kasi ako, hindi ako marunong sa pharmaceutical. Ang ginawa ko, coach, is yung courage lang. Alam ko na sa simula lang ito. Pero after this, maging magaling din akong mag-product, mag-complan. So that's why, in the first 6 months, nagko-closing na ako. And then the following year, naging speaker ako sa Maynila. Ibig sabihin, kung hindi ako nag-step up doon, na maging speaker ako, magpa-practice ko dito sa Cebu sa closing. Yung na-request ko maging keynote speaker is wala akong sasabihin doon kung hindi ako nag-step up dito. So, yung practice ko dito, pina-practice ko na yung sarili ko in my first month sa USANA. And my second month sa USANA is nagpa-product na ako. And my third month, nako-closing na ako. The following 3 months is gumagaling yung closing ko. Yung open-minding ko, yung paparealize ko ng tao, na emergency ito, kailangan mag-decide na mag-business ka. Kasi kung hindi ka mag-business, dyan ka pa rin. Yung increase ng sweldo mo, 1,000 per year. In 10 years time, 10,000 lang ang increase ng sweldo mo. Paano yan? Kung meron kang ganito, hindi mo mabili. Hindi ka maka-decide na ganitong gawin mo kasi kulang ka sa pera. So, gumaling ako doon dahil sa tinitik charge ko kaagad, pinapractice ko kahit hindi pa masyadong spontaneous ba ang pagsalita. Kahit pa nagka-putol-putol siya, kautal-utal. Pero okay lang sa akin yun kasi alam ko naman I understand na 4 years talaga practicein yan. So, thankful ako kasi 1 year, gumagaling ng konti. So, ayun. Ang ginagawa ko talaga yung mga skills na ganun. Kahit hindi ko marunong, may Mentor Iman, may mga cross line. Wala kang nagpe-present, ako magpe-present. Talagang nagpe-present na ako. Minsan na nga, nagtatawa yung mga tao dito sa Cebu kasi alam nila, grabe niya man si Engineer Tony, parang napapasma na yan, parang walang pagkain. Parang ganon. Pero pinagtatawanan ko lang yan kasi siguro nasisiyahan silang nakikita na para akong bata ba na napaka-excited na gusto kong matuto dito. Hindi ko naisip na may construction company kami ni Mrs. Hindi ko inisip yun. So, yan yung yan yung age ko siguro na mabilis ako natuto dahil take charge talaga ako, pinapractice ko. Kahit sa bahay nga, alam nyo, natatawa. Minsan mag-aaway kami ni Chipo yan, pero hindi naman aaway, parang kakantsawan kayo sa bahay. Alam nyo, alas 10 ng gabi, pagdating niya galing sa pharmacy, pag-out niya, maghapunan siya, 10:30 tapos hapunan. Tapos, mag-usap kami ng ibang bagay, pag-usapan namin, USANA. Tapos, magdada ako ng iPad, discussan ko yung misis ko kasi napaka-negative niya Pangs, pakinggan mo nga ako kung magaling na ba ako. Punahin mo, ganito. Discuss ko dito. Ang pakay ko, para si misis, mapajoin ko ng USANA, na maganda ang USANA, diniscussan ko siya. Pakinggan mo lang kasi magpa-practice ko, pero ang pakay ko siya, ma-convert ko into USANA. So yan yun, after 6 months, nag-resign yung si Mrs. Iniwan niya yung trabaho niya. Dahil gabi-gabi, talagang dinidiscussan ko siya sa bahay, sa room namin, bago kami matulog. Yan yun, Bang. Grabe, no? Thank you, Mentor. Yes, thank you po. Thank you. Good luck po sa lahat na I'm sure may kasamang dasal yan po para sa success natin. Thankful po na imbitahan niyo ako ngayon and thank you and
may training na rin kami. Pupunta ako sa training sa kabila. Thank you. Salamat Thank you, po. Mentor. Mag-thank you na po Mentor, tayo kay, picture muna. kay Mentor. Ay, sige, sige po. Ariman. Thank you, Picture tayo. Mentor. Picture Thank muna you po. tayo. Okay, taking Mentor, sige po. photos. Paki-on na po ang camera. Thank you. Paki-open na. I love you, everyone. Okay, taking photos in 3, 2, 1. Got it po. Thank you, Mentor you. Tony and Mentor Bye-bye. Checo. Thank you for your time. Yes, well po. Guys. God bless.